Oo nga pala mga ka-dino. Gusto ko nga palang i-share sa inyo yung tinuro sa amin sa youth camp. Ganito kasi yun. Ang mundo natin punong-puno ng brokenness. Ang marami sa atin ay punong-puno ng kalungkutan, disappointment, hinanakit, away, at kawalan ng pag-asa. Pero sa totoo lang, ang mundo natin ay nilikha ng Diyos na punong-puno ng pag-ibig, pagkabuo at kasiyahan. Subalit dahil lumayo ang tao sa kalooban ng Diyos at gumawa ang tao ng mga kasalanan, nagkaroon na ng brokenness sa puso ng mga tao. Nagkaroon na ng kalungkutan, pagkadismaya, galit at puot. Kahit ano namang mga bagay na mula sa pagkabuo nasira, nawawala na ang kagandahan nito. Ang cellphone kapag nagkaroon ng dent or crack, nawawala na ang ganda nito. At dahil naramdaman nga ng tao ang mga bagay na ito, marami sa atin ang gustong takasan ang brokenness sa pamamagitan ng pagpapayaman para masabing sila ay magaling at mas nakaaangat sa iba. Yung iba naman gustong tumaas ang grades para patunayan na mas magaling sila kesa sa iba. Yung iba naman gusto nilang kontrolin ng ibang tao para may mapatunayang makapangyarihan sila. Pero bagamat patunayan natin ang sarili natin na tayo ay magaling, babalik at babalik pa rin tayo sa pagiging wasak. May brokenness pa rin sa puso. Ano kaya ang kailangan nating gawin para mabuo tayo ulit? Alam mo ba ang sagot? Tanggapin si Jesus Christ. Si Jesus na bumaba dito sa lupa para ipako sa krus, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan at pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay, umakyat sa langit at doon ay naghari. Kung tatanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas, magiging buo ulit tayo at magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Sa palagay mo, saan ka nabibilang sa 3 ito? Kung sinasabi mo na nabibilang ka sa unang bilog, oo, maganda ang takbo ng buhay natin. Pero may mga dumarating na pagsubok, kaya kailangan nating tanggapin si Kristo para samahan niya tayo sa bawat challenges ng buhay. Kung ang napili mo naman ay yung pangalawa, salamat sa pagiging tapat. Nasa estado ka ng kalungkutan, kabiguan at may emptiness sa puso mo. Kaya talagang kailangan mong tanggapin si Jesus Christ para malampasan ang lahat ng ito, kasama siya. Ngayon, sundan mo naman ako sa panalangin. Habang binabanggit ko yung prayer, ay banggitin mo rin ito at sundan. Panginoon, patawarin mo po ako sa mga pagkakasala na aking nagawa. Linisin at paging dapatin mo po ako na lumapit sa iyo. Salamat po sa lahat ng pagpapala mo sa akin at sa sakripisyong ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para ako ay tubusin sa aking mga kasalanan. Please po, pumasok ka po sa buhay ko, Panginoong Hesus, at maghari. Ikaw po ang masunod sa aking buhay. Panginoong Hesus, tinatanggap po kita sa aking buhay bilang aking personal na tagapagligtas. Amen. So ayun mga ka-dino, salamat, God bless sa inyong lahat at babayabadu!